Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:54. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabago. Let's go! Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang marahin na aga po sa Indukabus. Ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita kanda sa tuyang mga barata sa lado lokal. Abogado Lini Robredo, poponan na nga kaulayon ana mga napili asin day napili sa proseso. Magna Carta Parman sa Marino, matatapos ana haros tulong taon ini aprobado na asin saro ng ley. Bicol Light Bill solusyon sa problema sa kuryente, sabi ni 5th District and 2nd District Representative Congressman Elry Villafuerte asinman Congressman Migs Villafuerte. Sa satuya pa nga pamayukan mga barata sa lado lokal, Bicycle Response Team mauot na po na kada grupo kan bicycle board sa laog kan syudad kan naga. Iba pang pamayukan na mga barata sa lado lokal, komile ka naga preparado na akuon na ang mga COC kan mga ma-file na mga kandidato sa maabot na pizza uno kanda bulan nin Oktubre. Dagdaga sa tarifa kana kuryente sa laog kana Kasoriko 2 kinumpirmar kan tagapagtaram kay ni sa BBS. Sa iba pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal. Iba pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal. Padagos na pinagbibiripikar kan PNP kung totoo na barata kan subuot na pabarata na binawian in buhay ang sarong Iski Federation President sa banwaan kan kanakman na Camarines Sur. Yan ang mga headlines kan mga barata, ang mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdo. Mga tugang liwat marahay na aga po. Ako po si Junel Cuba. Ngunyan sa detalyes kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Si Abogado Lini Robredo po na nakaulayon ana mga napili asin day napili sa proseso. Perang aldaw sa naantis na matapos ang proseso po na naman nakaulayon ni Abogado Lini Robredo ang mga napili asin day napili sa proseso para sa Team kan Syudad Canaga. Ang mga pupunan na kaulayon ni Abogado Lini, ang mga sigurado na laog asin na ang mga daiya makakalaog sa linyada. Papadarhan niya ni na surat ana mga kabali sa proseso asin iimbitaran man ni Abogado Lini na personalmenting makaulay sinda para mas hararom ada maipahayag kay ni maipaliwanag sa resulta kana nasambit ng proseso. Sangunyan igwa naman subuot ni na anom na siguradong laog naman alagad may tulo sa gud apat pang dai sigurado kung makakalaog o dai kaya mauuta na mapinalisar ni Abogado Lini ang proseso para maaraman kung si Isay
an makakalaog. An anom na mga pangaran na sinasabing laog na sa partibismo kanda mga napili sa proseso daiman pinagpangaranan kan kampo ni Abogado Lini Robredo bago pa man naglaog sa proseso ang mga aspirante. Inako asin nangako man sinda nasusunduninda ang napagkasunduan na ang mga nagbali alagad daim makakalaog sa linyada daina madalagan asin susuportaran na sana ang linyada sa maabot na perilian. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa ladua lokal. Ada bicycle response team minamauta na mapuunan na kanda bicycle board kanda Siyudad Canaga. Pupunan naman na namuknaon ang bicycle response team kanda Naga City Bicycle Board. Kaibanan man ang grupo kan DOH asin man iba pa nga mga ahinsya kan gobyerno mauut man na mabilog ang bicycle response team para matabangan ang mga bikers sa laog kan Siyudad Canaga. Apwera man sa pagtabang sa mga bikers maserbi man ang nasambitan ng response team bilang partiman kan mas dakula pang emergency response team sa partibismo kan DOH asin man kada nagkapirang mga katabang na ahinsya kan gobyerno. Basado man ki Buboy Hernandez daiman mababa sa 1 milyon ang itinagamang pundo para man sa sinambit ng response team. Iba pa nga detalyes kanda mga barata sa lado lokal. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, siyam na kaso nin rabies na i-record sa laog kan Siyudad Canaga. Buyet Paderes sa detalye. Pinagpapalikay kan Naga City Veterinary Office ang publiko matapos na ma-record ang ikasyam na kaso ng rabies sa siyudad ngunya na taon. Sigon kay City Veterinarian Dr. Maribel Lingua, pigpayuhan kay ni ang mga pet owners na maging responsable sa pag-atama ng hayop asin pabakuna ng mga need and anti-rabies vaccine. Liwat na tinawan doon kan doktor na bakong advisable sa mga nakagat kan ido may rabies na padugoon sa na ini. Imbis dapat inihugasan asin darahon tulo sa pinakaraning Animal Bite Center. Sigun sa report, tapos nang libuton kan mga personalis kan City Vet and Bite-Sitting Barangay Canaga para sa anti-rabies vaccination drive. Puon Lunes sa Biyernes bukas man ang sinambit ang opisina sa magpapabakuna kontra rabies. Ngunit na Sabado, makikisaraw ang opisina sa selebrasyon kan World Rabies Day. Para sa BBS News, Boyet Pareres. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, pag-construct kan bagong Plaza Quezon, pupunan tulos pagkatapos kan ginibong ground breaking. Ini sa bulan kan Oktobre. Mapuon ang construction kan bagong Plaza Quezon pagkatapos manda kan isinagibong ground breaking ceremony nagigibon sa bulan kan Oktobre. Ini ada pinag-aablada asin na bagong disenyo kan Plaza Rizal sa katahawan kan parada na pig-konstruher o pig-gibo kan piyesta asin na naging pinalnaman na ang disenyo pagkatapos kan pirang bulan na nagkaigwa kan sinambit ng Orolay. Madural anda pagpapatrabaho kan bagong plaza mapuon sa bulan kan Oktobre sa kudnang sa bulan kan Agosto sa masunod na taon. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal. Kasim asin na limpo iyo sana anda sakop ka na price praise sabi kan City Agriculture Office digdi sa laog ka na Siyudad Canaga. Darrell Banyas sa detalye. Pagkumpirmal kan City Agriculture Office Canaga nakabali ang karning orig asin man manok sa mga produkto na sakop ka nagapadagos na price freeze kan mga panginat na barakalon. Narason ka naging deklarasyon kan state of calamity sa Siyudad ni Naga kan September 2 makalis maglamasa ang bagyong Senteng. Alagad tinawandoon ni Ernesto Asense III, pamayo kan sinambit ng opisina na pili sa ng parte
kana karning urig ang sakop kan price freeze. Sinabi ni Asense na ang kasim asin liempo iyo sa lansakop ka ini o da ipaghiro kan presyo sa laog din 60 days o 2 bulan. Ang kasim o ham asin liempo iyo da kaya ang terming binabakal kan mga tao kaya dapat na mayong paghiro sa presyo ka ini. Ang ibang parte kan karning urig pwedeng maglangkaw o magbaba ang presyo. Katakod kay ni pagirumdum kan sila bitang opisina na igwang katampad na penalidad ang dahil pagsunod sa pinapautob na price freeze para man sa mga produktong kabali sa inaapod na basic necessities o kaya panginot na barakalon. Dagdag na bareta sa Lado Lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa Lado Lokal, padagos na pinagtutulod niya ni 5th District Representative Migs Villafuerte. Kaibahan si 2nd District Representative Congressman Elre Villafuerte, asin 1st District Congressman Chuyushi Anthony Horibata na gibo ng batas ulay ang House Bill 1084 o ang pinag-aapod na Bicolite Bill. Ini anda basado man sa regulasyon na nakapalaman sa prosopwestong pagdulkan prangkesa sa Bicol Light and Power Corporation tanganing mabilog may install asin mada magbugtak mag-operar may mga sinasabing may kadsadiri asin mada mag-maintain kan sarong sistema kan distribusyon kan kuryente na mahatud nin enerhiya sa banwaan kan Baaw, Camarines Sur, Balatan, Batu, Buhi, Bula, Nabua, Camarines Sur, asin man kabalin dyan ang syudad kan na Naga o Iriga sa irarom kaniya magpapasudod nin na taripa na base namad sa aproba kan Energy Regulatory Commission o ERC. Alagad, basado sa payag ni Congressman Migs Villafuerte, isanampa anasambit ng prosopwesto kan taon na 2022 asin na napapanahon na natawanin solusyon ini asin na padagos sa paglangkaw kan singil kan presyo kan kuryente brownouts kan kaso Recotres ninuli tamatatawanin opsyon ang mga konsumidor kon arin na distribution utility an may mas marhay na serbisyo pag-abot sa elektrisidad. Iba pang detalyes kan mga barata sa Lado Lokal. Lampas sa sanggatos na mga taga San Rafael, Pamplona, Camarines Sur na binipisyaran kan serbisyong karaban kasudma. Mike Gravito sa detalye. Labing kaugmahan asin man pagpapasalamat ang namatayan kan mga residentes kan Barangay San Rafael duman sa Banwaan kan Pamplona, Camarines Sur matapos na daron sa inda kasudma ni Liga President Dennis Tarusanan ang serbisyo karaban hatod kana kaperte kasudma kana gibuhon kan mga punong barangay kana Banwaan ni na Pamplona an sa indang Liga meeting sana unang bita ng barangay kung sa indardar ninda ada serbisyo karaban yaon ang mga nurses kana kaperte na nagtao ni libreng medical check-up asin man mga bulong vitamin sa mga residentes kana Barangay San Rafael. Aper kani igaman nin libreng gupit na pinagadara si punong barangay Dennis Tarusanan kana San Isidro na yuman ang naipromesa niya sa mga taga Pamplona durante kana siya ang magtukaw bilang Liga President kan Liga ng mga barangay sa Pamplona. Basado kipunong barangay Dennis Tarusanan lampas ang gatos na mga residentes kang San Rafael ang nabenipisyuhan kan serbisyo karaban maginman kan kaperte medical mission na sa indang pinagdara sa nambitan ng barangay. Para sa serbisyo publiko, si Mike Gravito, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa Lado Lokal, anda Magna Carta para man sa Marero matapos ang halos 3 taon gikan sa pagsampa kaniya kanasambit ng prosopwesto para man sa mga marino pinal nang naaprobaran bilang sarong batas o ley ang Republic Act No. 12021 o ang pinagapod na Magna Carta of Filipino Seafarers pinagapirma ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
kada nagtalikod na aldaw kan na Lunes, Septyembre 23, duman mismo sa parte kan Palasyo kan Malacanang, anasambit ng ley o bato kan Magna Carta, anda mga Pilipinong marino na protektaran ang mga karapatan asin kapakanan kan mga marinero digdi sa laog kan Pilipinas asin man sa ibang nasyon. Basado man kay Camarines Sur 2nd District Congressman Elre Villafuerte na panginot na iyo ang nagsulong kan sinambit ng ley duman sa Kongreso, tinawan na nin prioridad sa ley na protektaran ang kaligtasan asin kapakanan kan mga marinero sering manda ada pagtulud kan sa indang full employment, pagkakaigwa kan patas na sweldo asin na paglaom kan sa indang mga kakayahan sa laog mismo kan sa indang mga trabaho. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, number 1 most wanted person sa laog kan Naga, nadakop kan mga pulis kasudma, Bus o Kaisminda sa detalye. Enterong natarakaan na sarong nga parapadya ka matapos na ini na dulukon kan mga pulis sa bitbit an mandambiento de resto na siya ang pinagamarkahan na number 1 most wanted person in municipal in station level na kung saan ang suspect pinag-arrestar alas 5 nin pagkahapon sa kasugma sa Barlin Street, Barangay Santa Cruz sa Naga City. Nasambitan ng suspect pinagatanan na alias na Christian, 21 anyos soltero sa Parapadyak, residente kan Barangay Sabang, Naga City. Nangunya na sa kustodiya kan substation number 1 si Police Major Ray Alvarez, Station Commander. Nanginutan tanganin da ko po na nasampitan ng suspect. Mientras tanto PNP idinuhol digdi mandambiento de resto sa kasong prostrated arson na pinagapirmahan ni Judge sa Agaton Isa Pajardo, President Judge kan RTC Branch 6 5th Judicial Region, nakabase sa siyudad kan Naga. Septyembre 25, 2024, kan pinaluwasan mandambiento de resto sa nasambitan ng suspect. Alagad siya ang pinagtutukutan man na makapagpiansa, kantidad 120,000 pesos para sa sayang temporaryong libertad. Nasambitan ng akusado na sa kustodiya ng unyan kan PNP Naga. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Esmenda. Basta bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, padagusan pagatuda sin paglibot-libot nin tabang kan serbisyong Kapfuerte na pinapambayuhan ni Gobernador Luigi Villafuerte, Congressman Migs asin banda ni Congressman Elre Villafuerte. Iyan tangani manda na matauanin ayuda anda mga taga-probinsya kan na Camarines Sur sa pagiman kan serbisyong medikal asin manda pinansyal. Grabe ang pasasalamat ni Jerica De La Torre kanda matabangan siya kan Kapfuerte Medical Assistance Program kanda pamilya Villafuerte. Ini pinagtawanin 100,000 pesos na tabang para manda sa iyang problema sa salud o medikal. Ninulikan marikas na nakaluwasa sa ospital na nasambit na nga naoperahan na si Jerica De La Torre. Padagos ang pagdul ni natabang kanda pamilya Villafuerte sa mga nangangaipo asin mga tikapong pamilya digdi sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur. Saro pa ang natabangan asin natauanin na 136,133 pesos ana kabilugan na kantidad ana itauman kan na serbisyong Kapfuerte kan pamilya Villafuerte kay Jocelyn Iligoyo. Haloy na si Jocelyn na sinasabing ini ana nagdulok sa nagkapirang mga personalidad alagad pagtulok kani ki Governor Luigi Villafuerte daim man nagduwa-duwa ang gobernador kan na probinsya kan Camarines Sur. Iyan tanganing tawan ni natabang sa kantidad na 136,133 pesos. Iyan ninhuli man kana pagkaka-ospital kan nasambit na nga persona ninhuli kan na sa iya man kamatian. Ang gobernador kan na probinsya kan Camarines Sur tulos na paluwas kan sinambit na nga kantidad tanganing matabangan ang nasambit na nga persona. Mantang anda
Kapuarte, serbisyong Kapuarte, ada padagos sa paglibot-libot sa manlain-lain ng mga lugar digdi sa laog ka na probinsya ka na Camarines Sur saro pa sa natabangan nin kantidad na 350,000 pesos na itinao ni Gobernador Luigi Villafuerte, Congressman Elry Asinman, Congressman Migs Villafuerte, kinuli dineros ang 350,000 pesos itinao na dali-dali kan serbisyong Kapuarte kan pamilya Villafuerte kinuli na kung sa'y naghagad nin na tabang para mana sa saiyang agum na yaon duman sa Philippine Heart Center. Grabe ang kaugbahan kan nasambit na mga persona kanda maduhulan sinda nin na tabang pinansyal para mada sa pangangaipo kan pagpapabulong kan sa indang mga kamatian asin kan sa indang pamilya. Sinabi ka na mga ini na madaliun sana na magrani asin makako ang tabang sa pamilya Villafuerte bakong arog subot kan nagkapirang politiko. Iba pang detalyes kana mga barata sa lado lokal, preparado ang pag-ako kana COMELEC kada COC sa mga makandidato sa National Local Election 2025. Kinumpirmarkan COMELEC sa laog kanaga sa pagiman ni COMELEC Supervisor Abogado Maiko Hulya na puon sa maabot na pitsa 1 sa gudang pitsa 8 kan bulan kan Oktubre, iyon na anda filing kan na COC kan gabus na mga kandidato sa National and Local Election 2025. Bukas buot ana sa indang opisina maski aldaw kan Sabado asin Domingo tangani sa nang akuon ang mga ma-file kan sa mga certificate of candidacy sa oras na alas 8 nin pagkaaga sa gudnang alas 5 nin pagkahapon. Uya ang pahayag na yan ni Attorney Maiko Hulya ang COMELEC Supervisor Kanaga. Opo, sa calendar of activities po nga ni October 1 to 8 filing at COC na po yan, 8 aldaw na pagkamag ang COMELEC para sa mga ma-file. October 1 to 8 po yan. Miski po nga Sabado, Domingo, 5 and 6 baga, Sabado and Domingo. Bukas po ngayon ang COMELEC office, ma-receive po kami ka mga COC na ma-file ng mga kandidato alas 8 ng aga hanggang alas 5 ng hapon. Ang COC form pwede sa naman na ma-download sa website kan COMELEC pati naman ana mga rules and regulations sa pag-file kan COC. 5 kopya kan COC form ang isusumiter sa COMELEC. Alagad mas marahay subuot na magpasirok sa ang kandidato nin 7 kopya para manda ang sarok kani sa pag-notaryo publiko. Makukuha ang nasambit na nga mga kopyada kan form kanda COC sa website kanda opisina kanda COMELEC. 30 pesos man na documentary stamp ang kinakaipuan asin man ana passport size na retrato dapat ini yaon nakatakod sa kopyada kan na COC na ipa-file kan mga kandidato. Uya pa si Abogado Maiko Hulya kan COMELEC. Ayo po ang kipuan po ninda. Inat po po itong COC forms. Pwede na pong ma-download yan sa COMELEC website. Pati po itong rules and regulation po sa filing of COC. Sa mga kandidata po i-download po ito. Basahon na maray para po tama po itong pag-fill up ng form. 5 copies pang isasubmit ninda sa COMELEC office. Siguro mag-ano sinda ng mga 7 kopya garo para sa ang notaryo publiko baga makuha pa ng kopya. Pero sa COMELEC 5 ang isasubmit. 5 copies kang COC ninda. Back to back po yan. Pilapan po ng tama, tapos kompleto. Siyempre dapat qualified ka naman sa dadalaganan ng pwesto. Then magdukot ka naman ng passport size na retrato, latest passport size, at least 6 months na latest. Then 30 pesos na doc stamp. Pirmahan po itong gabos na page, original ang pirma. Then panotarihan. Yan. More or less, yan lang po ang requirements sa pag-file kan sa indang certificate candidacy. Tapos siyempre, advice sa mga kandidato, dahil na last day mag-file, at least amay-amay. Tangayin po may mga kulang pa, dapat pang remedyoan sa COC.
Si Atty. Michael kan Comelec Naga sa mga file nin COC dahil naman kinakaipuan ang drug test sigun kay Abogado Julia alagad duman sa mga kwalipikado nga mga kandidato kinakaipuan residents kan lugar kung saan sinda mga kandidato registered voter, Filipino citizen, asin dai nakumbik sa anuman na klase nin kaso. Uya si Abogado Michael kan Comelec. Maihabol pa. Dahil naman po requirement ang drug test. Yan man lang po to. Siyempre sa mga qualifications lang ninda, as to residency, must be registered voter, as to citizenship, may conviction, 1 year or more imprisonment, they disqualified, yan. Ito man lang more or less ang kapuan. Drug test po, dahil naman po requirement. Sa siyudad Canaga, iguana nin 117 mga nagparehistro na mga botante sa bulan sa Hunyo 2024. Dai pa kabali dyan and si mga bilang kan na bago nga magparehistro kapoon pa kan bulan kan Hunyo. Sigun kay Abogado Julia, pinaglalao maninda na pwedeng magpako o umabot sa total na 120,000 ang mga voters registrants sa laog kan siyudad Canaga na pwedeng maging kwalipikado sa pagpartisipar sa botohan sa maabot na national and local election 2025. Uya pa si Atty. Michael Julia. Ay po, as of ito pong July ERB, 117,000. Tapos may additional pa kita, more or less mga 122,000 magbing o total ta. Basta overall po, itong naiparehistro ta poon kang Pebrero hanggang kunya na bulan ng September. Ay pizza 30, hanggang pizza 30, more or less 13,000 na po ang isa tuyang naiparehistro. Ang lakaging ERB, 117, madagdag pa po yan. Mga 120 to 121 yan, Argo. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, nasa pigaapod na po sa Peña Francia Cleaning kana mga barangay an opisina kan Solid Waste Management Office sa mga barangay kan Siyudad Canaga. Obus na kayang kolektaon da si mga basura na naawalat kan Peña Francia Fiesta sa sentro kan siyudad. Kaya digdi sa laog naman kan mga barangay ang konsentrasyon kan mga paraakot o mga parahakot ninda basura kan SWMO. Iyan tangan imanda na makulikta ninda asin malinegan ang mga barangay. Inako ni Engineer Joel Martin kan SWMO sa laog kan Siyudad Canaga na dakul ang nagrereklamo na mga yaon sa barangay Ngunyanda. Uli taday subot na hakot nin tama sa oras anasambit na mga basura nakiulay asin naghagad nin dispensa. Si Engineer Joel Martin ninhuli kan delay alagad kasudma asin ngunyan pipiriton danindang mahakot ang mga basura sa barangay Canaga. Uya si Engineer Joel Martin, pamayukan Solid Waste Management Office sa laog kan siyudad ni Naga. Post Peña Francia cleaning po ang gabos ng mga basura ngunyan sa laog kang mga barangay. Naubos na po si basura sa mga main street, sa sentro. Yaw na po ang concentration pa sa mga barangay po sa mga subdivision. Sir, ikot kita na malinigan tulos-tulos po ang barangay. Takadako na po nagre-reklamo. Ang pakiulay mi po na may kadikititan delay, pero sa ngunyan pong aldaw si mga nakatarambak diyan sa triangulo po ang going na si paglinig. Diyan po sa MRF Ninda, diyan po sa Kararayan, diyan po sa may partikan Bibuton, sa Santa Cruz. Ongoing na po kita ngunyan. Ang hagad nilang po, sir, makuyan po maintindihan kita na siyempre po, ito man yan gabos-gabos po magigibo sa sarong oras, sa sarong panahon. Pero po may mga schedule kita na ginigibo. Sisiguraduhon ni po na sa ngunyan na aldaw po maghapon at banggi, makukwami na po si gabos na basura sa mga barangay. Si Engineer Joel Martin, pigkumpirmar man ni Renera Bukaya ang tagapagtaram kanda kooperatiba kan Kaso Ricudos na naglangkaw ang tarifa kan singil kan kuryente kanda mga miyembros konsumidores kan Kaso Ricudos para ngunya na bulan kada September. Asin ini mailing sa maabot na billing na itataong ngunyan na bulan kada September
kana mga miyembros konsumidor kana Kasuriko 2. Uyan pahayag na yan ni Renier Bukay kan Kasuriko 2. Tama po, kumpara kay kang nakaagi pong bulan na Agosto 2024 na nasa 12 pesos, 0.7091 centavos per kilowatt hour. Ngunyan po, sa residential, 13 pesos, 0.1022 centavos per kilowatt. 13.1022 po, 39 centavos. Para magkaigwa po kita ng ideya sa gabos ng mga residential consumers, kung nagkukonsumo po kita ng 100 kilowatt hour kada bulan, ang i-times na po sa Tiglangkaw ngunyan na nasa 39 centavos, nasa 39 pesos po si Tiglangkaw ta kung nagkukonsumo po kita ng 100 kilowatt hour. Kung 100 kilowatt hour po, para magkaigwa man ng ideya, si mga nagbabayad po yan ng 1,200 to 1,300 per month. Yan. Kumbaga 39 pesos po si Tiglangkaw kung sa tuyang taripa sa kuryente, sa residential. Sa low voltage man po, nasa 12 pesos kita, 12 pesos, 0.2269 centavos, and sa high voltage na po, si mga big loads, si mga commercial and mga mall, 11 pesos, 0.1505 centavos. Paartiyan ka na mga pahayag ni Renier Bukay kanda Kasuriko 2. Sa iba pang detalyes kan mga bareta, ang rason kan paglangkaw kan taripa sa kuryente sigun kibukay, iyo na ang huring bulad sa pagasingil kan Kasuriko 2 sa staggered payment na pigpasunod kan ERC. Mantang ini nangyari kan bulan pa kan Agosto. Alagad ninuli kan pagpasunod kan staggered programa kan ERC. Ini ada uminabota sa tulong pako ni na paglangkaw kana taripa sa kuryente asin luway-luway na pinagsisingil ng unyan kana Kasuriko 2. Uya si Renier Bukay. Mahapot po kita kung ano si dahilan. Yun na po ini si huring bulan na pagsingil po kang Kasuriko 2 kaya itong naka-staggered payment po baga na tigpasunod kang ERC. Ang staggered payment sa mga sinasabing miyembros konsumidor kan Kasuriko 2 ipinasunod kan ERC kan bulan kan Agosto, Hulyo asin Manda. Digdi sinasabing kaya subuot luminangkaw ana nasambit ng singil sa kuryente. Alagad sigun kibukay, huri naman subot ining paglangkaw kana singil sa kuryente. Sa bulan kan Oktubre, mabalik na da sa dati. Posible nga sa Oktubre, 10 pesos na sana sa good 11 pesos anda pwedeng taripa kan kuryente kan Kasuriko 2. Iyan kun mayo daning rimalaso. Uya si Renier Bukay. Poon po ito ng June, July, August, hanggang po ngunyan na bulan na September. Kaya last na lang po ini, laumanta by October, mabalik na kita sa dati. Mga siguro sa estimate ni baka mga 10 to 11 pesos po ang pwedeng maging taripa. Sana mayong magkaigwa ng problema naman sa supply kang kuryente para at least bumalik na po kita sa dati. Tapos na po itong Warawang Port po, baga na tigdididak sa tuya, tigsisingil sa tuya kang wholesale electricity spot market base duman sa resolution kang Energy Regulatory Commission. Si Renier Bukay ang tagapagtaram kan kooperatiba kan Kasuriko 2. Mga tugang iyan po ang katiripunan kan mga barata. Sa pangarang kan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga barata iyaw dyan sa Engineering Department kaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis asin man si Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po ang sendong para barata si Junel Cuba. Mabalus po kan sa pong pagkantabay. Salamat po. Mapasatuya pulugod ang biyaya
dapatin ang bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta barata, sigurado. PBS Basta Bareta, sigurado.